Good day everyone, I'm Jelvin Dionan and today ikikwento ko sa inyo ang isang matagal ng usaping lupa, politika at ng mga magsasaka, ang Hacienda Luisita. Hindi ito basta-basta pangalan sa balita, may malalim itong kwento at yun yung gusto kong i-share sa inyo. So balik tayo sa history. Ang Hacienda Luisita ay dating pagmamayari ng isang Spanish company bago napunta sa Oquanco family noong 1957. May kondisyon noon, kapag binili nyo to, eventually dapat ipamahagi nyo rin sa mga magsasaka. Sounds simple, pero hindi simple ang nangyari. Dito na nag-start ang kwento. Marami strike, protesta, at panawagan para may patupad ang pangakong lupa. At ito yung mabigat na bahagi ng history ng Hacienda Luisita. Noong 2004, nangyari ang Hacienda Luisita Massacre. Nagkaroon ng protesta ng mga magsasaka, then nag-respond ang security at police, at nauwi sa trahedya. Ito yung isa sa pinakamabigat na pangyayari sa usapin ng karapatang pantao dito sa Pilipinas. After years and years of hearing, protests, and kaso, nagdesisyon ang Supreme Court na dapat nang ipamahagi ang lupa sa mga magsasaka. At ito yung malaking turning point sa kwento ng Hacienda Luisita. Even after the Supreme Court decision, may mga issue pa rin tungkol sa implementation, boundaries, at kung sino ba talaga ang nakatanggap ng lupa. Para siyang kwentong tapos sa papel, pero hindi pa tapos sa realidad. So, bakit mahalaga ang Hacienda Luisita? Kasi kwento ito ng mga taong lumaban para sa kanilang karapatan. Kwento ng mga pangakong lupa, ng tunggalian at ng pag-asa na magkaroon ng makatarungan lipunan. At hanggang ngayon, marami pa ring natututunan ang bansa mula dito.